Nana. Nana. Bakit? Bakit? Hindi ba? Iniligtas mo rin ako dati. 2 beses pa. Naramdaman mo na rin. Yung ganitong sakit, di ba? Huwag ka na magsalita. Nahihirapan ka na eh. Bakit? Nagagalit ka ba? Sana sabihin mo hindi ka galit. Kahit ngayon lang. Gusto kong sabihin na maraming salamat. Sinalo mo ba yung bala para sa akin? Sabihin mo kung ginawa mo yung para sa akin! Salamat na langit. Ako ang tinamaan. Nana! 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 Kumising ka, Nana! Johnny! Nandito na ako! Anong nangyari? Nasaan sila? Johnny! Johnny! Nana? Nana! Nana! Anong nangyari sa kanya? Bakit siya ganyan? Johnny! Magsalita ka! Ayaw mo naman ako sagutin eh! Sandali! Tatawagan ko si Doktora! Sandali lang! Nana, sandali lang ah! Doktora! Si Lido to ay kaibigan ni Johnny! Ito ba si Doktora Jean? Ay, salamat! Nasa klinik ka ba? Pupunta kami sa klinik mo! Papunta na kami! Diyan ka lang! Akala ko ba nauli niyo na? Ano ka mo? City Hunter? Pakisara yung blinds. Okay! Gising ka na ba? Gagamutin ka niya. Tama na naman ang bala. Marami nang nawalang dugo sa kanya. Mahina na ang puso at blood pressure niya. Kailangan niya madala sa ospital. Delikado na siya. Clarice, wag na. Vet ako. Para sa mga hayop at hindi gumagabot ng tao. Alam mo mangyayari kapag nagpunta ako ng ospital. Marami ka nang nawalang dugo eh. Isa pa, wala din supply dito. Sa akin ka kumuha. Ano ka mo? Type O ang dugo ko. Compatible sa lahat ng blood types. Nakikiusap ako, please. Hindi pwede. Ikaw naman ang mapapahamak. Huwag mo akong alalahanin. Please. Iligtas mo siya. Tatanggalin ko na ang bala sa likod mo, ah. Patutulugin muna kita. Johnny. Don't say anything. Just rest. Huwag mo akong alalahanin, Johnny. Kaya ko to. Maniwala ka sa akin. Nana.
Johnny, magpahinga ka na muna. Mahina ka pa rin eh. Kapag hindi ka nagpahinga, baka bumagsak ka na lang bigla. Anong klaseng tao ba siya? Sino? Si Nana? Bakit hindi siya natatakot? Mukha naman siyang ordinaryong tao. Pero napakatapang niya. Parang wala siyang kinatatakutan. Naging matapang na lang siya. Dahil kung hindi niya kakayanin mabuhay na mag-isa. Kung wala ako, kakayanin niya kaya? Hindi basta namamatay ang tao. Kahit anong mangyari, nakakagawa ito ng paraan. Ako nga, umihinga pa hanggang ngayon eh. Tindo, parang hindi ko na yata kaya to. Baba mo na ako. Tsaka ba't hindi mo ko inuwi sa bahay? Hindi ka ligtas sa sarili mong bahay. Malamang may mga nakaabang na doon. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Nana, dito ka lang. Hindi ka na muna papasok, okay? Hindi natin alam ang galaw ni Francis Kim. Wala maingay ha. Shh. Hello? Ito bang security department? Okay, tumatawag ako para kay Agent Nana Kim. May injury siya sa balakang kaya hindi siya makakapasok. Pero hindi man humalala kaya wag ho kayo mag-alala. Pasensya na ho kayo sa abala ha. Ako ho ang uncle ni Nana. Okay, salamat. Mabuti wala ka ng problema sa opisina mo. Nana, ano gusto mong kainin? Abalone, seafood, red bean, green bean, sabihin mo. Kahit anong na lang. Hindi naman siya maselan. Ayusin mo naman ang pagtrato sa kanya. Anong ayusin? Hindi pa ba maayos ang pagtrato ko ngayon? Magpapalit lang ako. Teka, ano gusto mong kainin? Nire-request ka ba? Johnny! Lyndon, bakit mo ginawa yun noon? Noon kasi, on probation ako sa pagsusugal. Nalaman ni Francis Kim kaya ginamit niya yun. Kung hindi ako babaliktad, pwede niya ako ipakulong kagad. May mga contact daw siya eh. Ganun ba? Kaya ka pala nagsinungaling. Pasensya ka na. Hindi ko talaga intensyon yun. Kaya nga tumutulong ako kay Johnny laban kay Kim. Ang totoo niyan, mamatay man ako ngayon dito. Hindi ako magsisisi, basta may tama ko lang ginawa akong mali sa'yo, Nana. Paano mo naman nakilala si Johnny? Kinukup nila ako nun pagkatapos niya ako iligtas. Kaya napakiusapan ko siya na hanapin ka at bantayan. Dahil nag-aalala ako sa'yo. Teka lang, Nana. May buto pala kami ng baka. Pakukulan ko lang para pansabaw sa lugaw mo. Masarap ang lasa nun. Diyan ka lang muna, ha? Hindi nililipat ni Kim ang pera niya. Ganun ba? 200 billion ba talaga yun? Oo. At nasa bahay lang niya. Ano bang akala niya? Hindi naman kanya yung tuition mga bata. Kung tutusin, hindi lang tuition mga perang yun. Pansariling gastos na ginagamit ang tuition fees. Pagkatapos, yung pera pang scholarship, karamihan doon itinatago niya. Kaya mababang allotment ng school nila. Ay, sira ulo pala talaga siya eh. Pati pera ng mga estudyante, hindi niya pinapatawad. Dudukutin ko yung mga mata niya. Ipapakain ko sa aso. Ano nga to? Nakapagbasa na nga lang ng magazine. Home shopping magazine na naman ba yan? Uy, ano naman ngayon sa'yo? Ba yan?
O bakit? Ano ba yun? Hindi aksidente ang nangyari. Si Agent Kim talaga ang sumulo ng balang dapat kay Johnny. Ibig sabihin may namamagitan sa kanila. Ilang beses ko siyang pinaalalahan ng huwag magmamahal ng kung sino man. Wala na akong magagawa. Kung hindi niya kayang tapusin ang relasyon nila, ako mismo ang gagawa ng paraan. Ako nang bahala sa Agent Kim na yan. Ano ibig mong sabihin? Kailangan siyang mawala. May balita ka ba kay Susan? Ilang ospital na ang pinuntahan ko pero hindi ko siya makita dahil ibang Susan ang nasa registry nila. I'm sorry, sir. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nakikita. Hindi pwedeng maunahan pa tayo ni Johnny. Yes, sir. Narinig ko palang sinabi niyong patay na si Johnny. Hindi ba sobra naman yun, sir? May cancer na siya eh. Kawawa naman ang mama ni Johnny. Ano gusto mong sabihin? Naisip ko lang kasi na 5 taon nang sumira sa pamilya nila. At hanggang ngayon may pilit na naghihiwalay sa mag-ina. Bakit hindi lang natin sila hayaan? Hindi ko kailangan ng emosyon mo dito. Nung kinuha ko si Johnny sa bahay ni Susan nung sanggol pa siya, sinunog ko na ang relasyon nila mag-ina. Dinukot niyo si Johnny? Hindi talaga siya inabandono ng mama niya? Bakit iba ang pinaniwala niyo nangyari kay Johnny, sir? Johnny? Sabi niyo noon iniwan niya ako. Bakit? Bakit niyo ginawa yan? Dahil yun ang ibinigay ng tadhana natin. Dahil ako lang ang binuhay ng kapalaran mula sa malamig na dagat ng Nanpo. Dahil ikaw ang anak ng matalik kong kaibigan. Kung hindi kita inagaw sa kanlungan ng sarili mong ina, malamang nabubuhay ka ngayon na parang walang nangyaring krimen. Mababaon lang sa limot ang katrayduran sa amin, sa iyong ama at sa iba pa naming kasama na nagpakahirap. Ikaw ang nagpapaalala sa akin ng lahat. Ikaw ang bumubuhay sa galit ng 20 taong pinatay nila nang walang kalaban-laban. Tuwing nakikita kita, nabubuhayan ako ng loob para ipagiganti silang lahat. Basta nyo na lang inilayo ang isang sagot sa kanyang ina para lang makapaghiganti kayo. Basta nyo pinakialaman ang buhay na hindi sa inyo. Hindi man lang ba kayo nakonsensya nun? Naisip niyo ba na ayoko ng buhay na to? Kapag namatay ako, hindi ko kayo mapapatawad! Marami pa tayong bagay na dapat tapusin. Huwag mo yung kalilimutan. Ipaghihiganti ko si Papa sa sarili kong paraan. Sinabi niyong laban to. Lalaban ako. Kahit kayo ang kalaban. Makinig ka, Johnny. Hindi ka mananalo sa akin. Talaga? Baka kayo ang hindi manalo sa akin. Si Dindo, si Mama, at si Nana. Subukan niyo lang galawin at saktan ng 3 taong malapit sa akin. Ipinapangako ko hindi ko kayo uurungan. Hindi ko na ulit ito sasabihin. Tandaan niyo yun, Papa. Pinagbabantaan mo ako pero Papa pa rin ang tawag mo sa akin.
pero doktor ka na. Sigurado pinagmamalaki ka ng magulang mo. Huwag na ho kayo mahiya. Sige na ho. Masaya siguro ang mama mo. Dahil napakamatulungin mo. She has leukemia, cancer of the bone marrow. Kapag hindi naagapan, pwede niya ikamatay. Kaya kailangan niya maoperahan agad. Aalis na ako. Hindi ako sa bahay uuwi kung talagang delikado doon. Ibabalik ko na lang itong mga damit mo sa'yo, ha. Pakitapon na lang yung duguan kong damit. At saka sana bumalik ka na rin dun sa Blue House. Hindi na kita pakikialaman. Alam ko namang masaya ka dun, eh. Pangako ko sa'yo, ituturing na kitang hindi ka kilala o ano paman. Hindi ako nagbibiro. Gagawin ko talaga yon. Dahil yun ang gusto mo. At yung ginawa kong pagliligtas sa'yo, kabayaran na yun ang mga nagawa mo sa akin. Please. Huwag mo akong iwan. Para bumiyahan sandrian sa kanyang gagata O tirong igibuna kung ubang sa'yo 아주 남게 된 흔적에 울고 냈지 이제 말해줘 내가 뭘 잘못했는지 이제 말해줘 내가 부족했던 건지 정말 그대를 미치도록 원했어 네가 다시 널 수 있기를 항상 기억하 Andrew, hindi ako tumitigil sa pag-iganti. Tatapusin ko ang laban natin. Hindi ako magpapapigil kahit kanino. Papatayin ko silang lahat. Kahit na anak mo pa ang magiging kalaban ko. Kung nagawa ng pasukin si City Hunter ang kwarto ko, hindi malayo nakita niya na to. Hindi niya ako maiisan. Mark! Mark! Yung lalaki na huli niyo dito, tanda mo mukha niya? Tandang-tanda ko, sir. Yung mga nakatakas, hanapin niyo ulit.
Dahil naniniwala ko na may kinalaman sa kanilang dalawa. Ang lalaki nakita mo dito. Si Lyndon Bay na lang ang hindi namin nalolocate. Si Nana Kim naman, connected sa Blue House bilang security agent. Ano? Security agent ng Blue House? Palitan natin yung bandages para hindi ka magkapila. Bakit? Alam mo na ba kung paano? Natuto na ako. Kailangan ko malaman ng mga ganitong bagay. Johnny, sabihin mo, ano bang itsura ng buhay mo noon? May nabanggit sa akin si Lyndon. Matagal na daw kayong magkasama. Wala ka na bang ibang kaibigan? Meron naman. May kamukha mo pa nga eh. Totoo? Oo. Napakatapang niyang babae. Malakas kumain. Pero ang pinakagusto niya, yung hinahawakan ko siya. Grabe ka doon, ha? Ako yata yun eh. Oo, walang inuurungan at malakas kumain. Pero hindi totoo yung huli, no? Ngayon lang, may kailangan gamutin eh. Oo na, huwag kang malikot. Wala ka pa bang balita kung nasaan si Tita Susan sa mga oras na to? Hindi ba dapat ini-schedule ng transplant niya? Huwag kang mag-alala. Mahahanap ko rin siya. Sana nga, kawawa naman siya eh. Yan, okay na. Bihis ka na. Sa susunod na sasalukan ng bala, siguruhin mo hindi ka masusugatan. Yan bang dapat mong sabihin sa tagapagligtas mo? Huwag ka munang aalis dito. Siguradong pinapahanap na kayo ni Francis Kim ngayon. Hindi siya titigil hanggat hindi kayo nakikita. Naintindihan mo? Dito ka lang. Johnny, balak mo bang patahimikin si Francis Kim? Narinig ko yung sinabi ni Lyndon kanina. Nasa kanya daw yung pera ng school. Huwag mo nang pakialaman yan. Gusto ko makatulong. Alam mo namang malaking atraso niya sa akin. Hindi ka ba talaga marunong makinig sa paalala? Pagbigyan mo na ako. Please naman. Gusto ko rin makaganti sa kanya. Nana. Ayoko mag-isa kang haharap sa panganib. Nandito ako, sasamahan kita. Iginawa kita ng kape kahit isang kamay lang na igagalaw ko. Ano ba yan? Nana. Oh, account ng grupo ni Francis Kim? Naghahanap ka na ng ebidensya sa corruption niya? Nana, pwede ba? Kung sa bagay, tama yan. Pagkatapos, hanapin na natin si Tita Susan. O kaya simulan ko na habang nag-research ka. Bigyan mo lang ako ng access sa network ng hospitals para hindi sayang oras. Susan Lee yung complete name niya. Kailan siya pinanganak? Huwag ka nang makialam. Palagi ko naiisip ang kalagayan ni Tita Susan. Kawawa naman siya. Nakapasok na ako sa Health Insurance Network. Ito naman yung list ng patients na nag-claim ng insurance benefits nila. Malalaman mo rin kung saan sila nag-claim. Maghahanap lang ba? Kayang-kaya ko yan. Game! Susan Lee, column A, name of insurance, column B. Napansin ko lang, nung biglang nag-resign si Professor Lee, nag-file bigla ng sick leave si Nana. Huwag mong sabihin pinlano nilang dalawa yun para makapag-date sila. Pwede mangyari yun, di ba? Anton? Ano ka ba? Matas ang standard si Johnny sa babae. Hindi siya makaka-interest kay Nana. Alam mo kapag magkakasama kami ni Naniki, palaging napapansin ko sumusulyap siya sa amin. Oh my God! Akong type niya? Oh my gosh, ako nga! Nakakakilig naman! Ikaw ang type ni Johnny? Grabe naman. Akala naman bigyan mo naman siya yung pagtingin sa'yo ng tao. Bakit? Hindi naman imposible ah. Ibig sabihin magandang taste niya. Nataypan niya ako eh. Teka, anong arte yan? Hindi ba, kahapon na sinabi nung kita ko magandang kutis, hinawakan mo pa nga mukha ko, na para akong stuff toy. Nabago na isip mo? Hoy, teka sandali. Hinawakan lang kita sa mukha, no? Masyado ka namang assuming. Ay, sino assuming sa ating dalawa? Ako pa ba? Para malaman mo, dati yata...
nandito lang pala kayo. Yes, sir. Gusto ko sanang kausapin si Professor Lee, pero hindi ko makontak. Ring lang ng ring eh. Anong plano niyong gawin natin ngayon? Sir, sigurado ba kayong ito yung nasa address? Ito yung nakaregister sa office directory natin eh. Wow! Malapalasyo naman pala ang bahay ni Professor Lee. Yes, sino yan? Dito nakatira si Professor Lee? Sino sila? Magtago ka! Hindi ka nila pwede makita rito. At ikaw naman, huwag kang magpapahalata. Relax ka lang, okay? Teka, anong huwag ko ipapahalata? Bakit kayo napadaan? Is there a problem? Kaya kami napadaan dito sa bahay mo kasi dahil sa resignation mo. Kasi naman, masyadong mabilis ang pangyayari. Pero sir, Nakikita kong mataas ang klase ng lifestyle mo eh. Halatang hindi tugma sa sinusweldo mo. Nakikiusap ako, ituring mo na lang na public service ang pagbalik mo sa amin. Ikaw lang kasi nakapagpatigil ng hacking sa office eh. Pati ng DDoS attacks. Kung sakaling kumilo sila ulit, hindi namin sila mapipigilan. Sandali, sir. Napipigilan ko rin naman ang hacking mo. Kaya lang, nung huli, ikaw na yung hacker. hindi na mababago ang decision ko. But thank you for dropping by. You may go now. Johnny, kung hindi mo maipapangakong babalik ka sa office, hindi ako aalis dito sa bahay mo. Sir naman. Excuse me, kumain muna kayo kahit prutas lang. Meron dito. Huwag kayong mahiya. Bilang tito niya, pwede ko ho ba kayong tanungin tungkol dito? Hindi ho ba dapat lang na bumalik na siya sa trabaho? Kasi ang gusto ng batang niya nang nasusunod dito. Tignan mo to. Professor Lee, bumalik ka na sa Blue House. Please. Sige na naman, oh. Isa pa, nakasick leave naman si Agent Kim. Kaya ako ang instructor mo. Hindi ako magiging rough sa'yo. Okay? Teka, sino tuturo sa akin? Maghanap ka ng iba, no? Wala din kasi magtuturo kay Nikki ngayon. Alam mo bang tinext ko siya nung bigla kang nag-resign? Grabe, umiyak daw siya. At sabi niya magwawala daw siya kapag hindi ka bumalik. Well, kung yun lang ang problema nyo, ako na magtuturo kay Nikki. Minsan pumreno ka, hindi kong kinakausap. Professor Lee, ang ganda-ganda naman ng bahay mo. Pwede bang bigyan mo ako ng tour? Hindi pwede yun. Huwag ngayon. Wala akong pagsasabihan, promise. Samahan mo na ako. Sinabi na nga hindi pwede. Agent Shin, meron kasing... Ang gaganda. Ang sosyal. Grabe, ah. Alam mo ba, yung bathroom ko mas maganda. Nakakita ka na ba ng bubble maker? Oh, talaga? Patingin naman. Ang landing babaeng to, ha? Aray. Iuwi niyo na. Sigurado magugustuhan niyo yan. Paborito din namin yan dito. Agent Shin, may binalot akong bagay sa mga babae. Prominent juice to, para mas kuminis ang kutis mo. Sana ho, hindi na kayo nag-abala pa. Sir, kung nahihiya kayo, ako na mag-uuwi. Sigurado masarap na ibinigay niyo eh. Mahiya ka naman minsan. Ito bang juice na to? Pinili talaga ni Professor para sa akin? As in sa akin? Agent Shin, hindi alam ni Johnny na meron kami niyan. Ako ang pumili niyan. Alam kong mas matutuwa ka kapag juice ay binigay ko sa pabahon. Ah, ganun ba? Pero sir, huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko siya mamaya. Mag-iingat kayo sa daan. Kung ganun, marami hong salamat. Sige. Agent Shin, ingat ka palagi, ha? O paano? Mauna na ako sa inyo. Gusto ko na itong tikman eh. Sige, sir. Ingat ho kayo. Kayo rin. Ay, nakuha mga babae nga naman. Singbilis ang pagpapalit ng damit, ang pagbabago ng isip. Nakakahiya ka? Ayan din? Grabe. Teka, saan ka pupunta?
para siyang diwata sa gubat. Nainlog na yata ako. Kung nilagyan na ng tracking device ni Johnny, yung tinatagong 200 billion ni Francis Kim, malalaman natin kung saan yung dadalhin. Pero sir, bakit kailangan pa natin kunin ang pera ni Francis Kim? Hindi naman natin to ginagawa para sa pera, hindi ba? Ipapadala natin yun sa anak niya para malaman niyang yun ang perang ninakaw sa school. Siya na ang bahalang kumilos para doon. Kay Prosecutor Jiro Kim? Oo, at babantayan din natin ang susunod niyang hakbang sa kaso. Tingnan natin kung pahihiralin niya ang pagiging alagad niya ng batas o ang pagiging anak ng isang taong nagnakaw ng pera sa kaban ng estudyante. Huwag siyang magkakamali. Dahil nandito tayo para siguruhing tama ang magiging desisyon niya. Hindi niya magagawang basta itago ang ganong kalaking halaga, lalo na kung malalaman ito agad ng taong bayan. Sila mismo ang magiging konsensya niya dito. Malamang alam na ni Papa ang tungkol sa pera. At dahil doon, kailangan natin kumilos. Mahirap na. Johnny, alam mo, kung ako tatanungin, magkasundo na kayo. Sandali. Ano bang klaseng magulang ang papa niya? Masyado ba siyang strikto? Yun bang dahilan kung bakit iniwan siya ng mama mo? Alam ba niyang ikaw ang gumagalang city hunter? Oo, alam niya. Kaya lang, sila mismo nagkakagulo. Nakakapagod din eh. Kung ganon, posible na papa mo ang kumilos para patayin si Congressman Lee. Tama ba ako? Johnny, Hindi gumagalaw ang pera. Malamang bukas pa niya balak ilipat yun. Kailangan nating i-monitor ang kilos ni Kim. ay, eto na naman tayo sa pagbabantay. Ibaba ang tuition! Tuparin ang pangako! Ibaba ng 50% ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Mga mababatas, kumilos na! Karapatan ng estudyante, ibigay na! Ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Ibaba ang tuition! Tuparin ang pangako! Ibaba ng 50% ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Nalulungkot din ako. Alam kong gusto niyo makapag-aral. Pero dahil sa taas ng matrikula, nandito kayo tayo ipaglaban. Ang ating gobyerno ay wala pa rin sagot sa mga hinaing na matagal na nating idinadaing. Kasama niyo ako na nakikiusap. Kanina lang, sa Board of Directors, nagbitiw ako ng salita para sa kapakanan ng lahat. Pumayag silang pagbigyan ng scholarships na magagamit yung lahat. Ipinangako rin nila na dadagdagan pa ang beneficiaries nito nang marami pang makinabang. At ako naman, hindi pa rin ako titigil sa pagtulong hanggang makita ko kayong lahat na pumapasok muli. Nakikiusap ako na itigil niyo na muna ito. Hindi ho pwede. Alam namin ang hirap ninyo, Chairman. Pero kailangan kumilos din ng gobyerno. Dapat ngayon na. May binitiwan silang pangako sa amin. Yun lang ang hinihingi namin tula ng iba. Kaya, hindi po kami titigil. Kung yan ang desisyon ng lahat, hindi ko kayo pipigilan. Sana lang, huwag niyong pabayaan ang sarili niyo. Kumain kayo sa oras. Salamat sa oras niyo. Para sa kunting barya lang na gagamitin nila, makakapasok na sila. Tapos ngayon magre-reklamong mataas daw. Kung hindi nila kaya, huwag sila mag-aral dito. Mamundok na lang sila. Maraming nakapila. Maraming mayayaman na handa magbayad ng tuition na school na ito. Parang napapaling na si Mr. Kim. Ilang beses na natin na-check ang wiring niya at kung may hidden camera, wala naman talaga eh. Hayaan mo na, kumikita naman tayo na walang ginagawa eh. Kung sa bagay, napapamerienda pa tayo ng libre at masarap. Kumikilos na nga si Francis Kim. Sir, excuse me po. Teka, sino gumawa nito sa cable ng telepono ko, ha? Yung cleaning lady, sir. Hindi po sinasadyang nabagsakin niya na mabigat. Kaya pinalitan na namin agad. Sila mismo dapat yung pinalitan. Kailan pa nangyari ito, ha? Sinabi kong ayaw ko na may cable o broadband dito sa kwarto. Madaling matap ang mga cable. Ako na pong bahala. Ayusin yung pagtatrabaho ninyo. I-chat yung lahat. Hindi porket nandito kayo araw-araw. Magiging relax tayo.
Siya nga pala. Anong oras ang dental appointment ko? I'm from the U Dental Equipment Company. May 2 false teeth dyan at tools na gagamitin. Pakicheck naman. Okay naman lahat. Iwan ko na yan, eh. Hello, sir. Open your mouth, sir. Tapos na po tayo. Mukhang maganda sa pakiramdam, ha? Nawala na rin yung sakit. Hindi na ho sasakit yan, sir. Maraming salamat, Doc. Sir, kanina ho, may tumawag sa office natin na gusto mag-donate ng pera para sa scholarship fund. Gusto daw ibigay ng personal sa inyo. Personal niya pang ibibigay. 장발이 시나쇼리 수리나 수리 수수리 사마 수리 수리마 수리 수리. Ma'am? Pwede po bang umalis muna ako para bumiyahe sandali? Malayo ba ang pupuntahan mo? Sasaglit lang ho ako sandali sa Seoul. Mahina ang katawan mo kaya bumalik ka kaagad, ha? Opo. Ano? Susan Lee is missing? Yes, sir. Bigla na lang siyang nawala nung araw na dinalaw niyo siya sa ospital. At dahil wala siyang pamilya o kamag-anak, wala rin makalocate sa kanya. Nawala siyang parang bula. Nabanggit niya sa akin noon, dating presidential guard ang asawa niya. Sorry sir, wala ho ako makitang Andrew Park sa listahan ng mga presidential bodyguard noong 1983. Sigurado ka ba? Yes sir, tinignan ko na rin ang personal files ng employees nun eh. Sa tingin mo, posible naman nag-delete ng personal file niya? Pwede ho, pero hindi ako sigurado. Sinabi niyang kasama siya sa Ongsan ng presidente dati. Pakikuha naman ang damit ko sa clinic ni Clarice, please. May hinahanap kasi akong babae. Sana matulungan mo ako. May kilala ka ba na nanakin? Maganda rin siya at mabuti, pero hindi kasing ganda mo, Doc. Kilala mo ba siya? Hindi eh. Hindi familiar ang name niya. Sir, anong style ang hinahanap niyo? Mga pambahay lang sana. Pwede na to. Pero hindi naman to pambahay, sir, ng babae. Medyo madali nga, no? Ito na lang, miss. Oh, ito pa. Ayan, mabuti pa. Isama mo na yan. Ito pa. Oh, saan ang galing ang mga to? Magagamit ko ba tong pambahay? Bahala ka na. Wala na eh. Nandun lang yung mga damit ko sa clinic ni Clarice. O sana, kumuha ka sa bahay. May naghahanap siya sa clinic ni Clarice kanina. Kaya hindi ako tumuloy. Pagtsagaan mo na yan. Saka isa pa, ako nang pumili ng mga yan para hindi mahalatang masyado kang malit, walang korte ang katawan. Magugustuhan mo yan. Hindi ko alam kung nagpapakyut ka, pero para kang si Longlegs. Siya nga pala, alam mo bang si Attorney Kim pala yung kapenpal ko noon? Nalaman ko nung isang araw. Gulat na gulat nga ako eh. Sa tingin ko, hindi niya tayo tatanggihan kung sakaling humingi tayo ng tulong sa kanya kay Francis Kim. Lalo na kung malalaman niyang kinidnap ako ng taong yun. Ano ba? Hindi mo ba alam na si Jiro Kim ang bumubuntot sa akin? Ay, hindi ka ba talaga nag-iisip? Paano mo ako tutulungan kung ganyan na decision making mo? Nagsuggest lang naman. Ang dami mo kagad sinabi, grabe ka. Johnny! Johnny! Ginamit mo ba to? Hindi to sabon. Shampoo to. Gusto mo subukan? Gusto ko sana kaya lang hindi ko magalaw ang balikat ko eh. Talaga? Tutulungan kita. Halika, samahan niyo tayo. Bakit ikaw tutulong sa kanya? Eh di ikaw na lang. Talagang ako na lang. Bakit gusto mo isigaw? Pwede mo masabihin ng maayos eh. Akin na nga yan. Maligo ka ako mag-isa.
Nakakatawa ka. Ngayon ko lang nagawa ang ganitong trabaho Ito pang area na to. Oo na. Grabe. Dito pa. May masahe pa, Ang lamig naman nun. Anong ginagawa mo? Magsalita ka nga. Ano ba? Di sinashampuan kita. Ano ba? Ano ba? Masakit sa mata yan, Ano ba? Gusto mo kulitan, Ano ba? Bakit mo mabasa? Akala mo hindi ako gaganti, May wiretap ka na raw kay Francis Kim. Kumusta na? Nakata sa ipin niya. Talaga? Ano sabi? Pasok. Siya po ang anonymous donor natin, sir. Good morning, ma'am. Igawa mo siya ng kape. Yes, sir. Huwag na kayo mag-abala. Sandali lang ako, hindi ako magtatagal dito. Yung password ng account, nakasulat sa papel na nandyan. 1 billion mo yan. Nanggaling yan sa mga pinagbentahan ko mula pagkadalaga. Pero malaking bahagi ng perang yan galing sa sponsor ko sa Amerika. Gusto ko i-donate yan para sa mga estudyanteng gusto makapagtapos ng pag-aaral at sa mga gusto makapasok sa kolehiyo. Masyadong malaki ang halagang yan. At alam kong mahirap para sa inyo ang gagawin ninyo. Hindi ko na rin naman magagamit yan dahil bilang na ang oras ko sa mundo. May sakit po ba kayo? Sabihin niyo sa akin ang pangalan niyo at kung saan kayo nakatira. Ang pangalan ko ay Susan Lee. Pero sana huwag mo na itong ilalabas kahit kanino. Saan ka pupunta? Gusto ko lang talagang makatulong sa mga batang gusto makapagtapos ng kurso. Kayo na akong bahala. Mauna na akong ako. Sige, sandali. Ihatid mo muna si Ma. Yes, sir. Hinatid ko na po siya, sir. Unexpected donation natin yun. Magugulat ang mga taga-finance niyan. Ipapaalam ba natin? Ito, sa'yo na to. Salamat po, sir. Ay, ang bago dyan sa yung bagay natin. Oo, ano? Kuya, Ito Oo. Hindi na masama, no? Pwede rin. Sama ko dyan. Uy, tignan mo to, Okay, no? Basta kung magpapagasal.
Nakita mo siya? Hindi eh. Nahuli ako ng dating. Huwag kang mag-alala, Johnny. Makikita mo rin siya. Kumilos na lang tayo. Marami pa tayong gagawin. Doon muna ako sa kwarto ko. Kitang-kitang lungkot sa mata niya. Kahit na hindi mo sabihin, mararamdaman mo sa kilos niya. Ganyan din siya nung namatay yung yaya niya. Halos mabaliw siya nun. Pwede mo bang sabihin sa akin yun nangyari sa kanya dati? Siya na lang ang tanungin mo. Mahirap na eh. Gusto mo ba yung style na yun? Pwede, okay lang naman. Yun nasa kabila, gusto mo ba yun? Sigan ko na lang ha. Yung huli kong tinuro, yun ang gusto namin. Pwede ko bang kunan ng picture? O sige. Okay. Please, kayo nang bahala mag-deliver sa address namin. Thank you, sir. Thank you. Mukhang bagay sa'yo ito, ha? Can you wrap this for us? Oh, sure. Isaw mo na yung handbag. Ang ganda. Partner itong dalawa, hindi ba? Bigyan mo kami ng pair niyan. Malambot ang tela, honey. Okay lang ba? Bagay ba sa akin? Bagay na bagay. Thank you, ah. Thank you, Sa susunod ulit. Bukas magpadala ka ng empty boxes sa bahay, okay? Yes, sir. Akong bahala. Empty boxes? Ito yung Neil Moons Foundation bank account, ah. Pero bakit hindi nagmamatch ang financial statements na nirelease nila? Kulang talaga ng 200 billion. Unless, nakatago to. Hindi ako tanga. Hindi niya ako maisan. Papa. Anong ginagawa niyo? Saan ang galing ang perang to? Sinabi niyo sa akin na wala kayong kinukurakot na pera. Bakit kulang ng 200 billion na pera ng foundation? Baka inaanto ka na dyan kaya pinagtimpla kita ng kape. Pinakikinggan mo ba ulit si Francis Kim? Parinig na... Huwag na, Nana. Please, ako na lang. Magkape ka muna. Ako muna dyan. Sinabi nang huwag na eh. Magpahinga ka na. Sige na, Nana. Please. Hindi naman ako pagod eh. Inimbestigahan mo na pala. Ako pa lang ang nag-imbestiga. Mula nung natanggap ko ang sulat ng City Hunter, nagduda na ako sa transactions nyo. Pero ginawa ko yun para mawala ang pagdududa ko sa inyo. Pero tama pala siya. Papa, ibalik niyo ang perang yan. O sumuko kayo. Ayoko.
Papa. Hindi lang akong gumagawa nito. Bakit ako susuko? Hahayaan mo ba akong mapahiya? Papa, makinig kayo. Alagad ako ng batas. Huwag niyong gamitin ang pera ng iba para lang umangat sa lipunan. Ibalik niyo sa akin ang amang ginagalang ko nun. Please, Papa. Huli na ang lahat. Para tumalikod pa ako. Anong gagawin niyo kung paiiralin ko ang batas sa bahay na to? Prosecutor ka na. Gawin mo ang alam mo. Alam mo na. Kilala mo na kung anong klaseng taong ano mo. Gawin mo ang mga sinasabi mo. Bukas makikita na nilang lahat. Dito yung lugar kung saan tumigil yung tracker natin. Nasa isa sa mga yan. Kailangan lang natin malaman kung anong container. Container na puno ng pera? Johnny, anong gagawin natin kapag nakuha na natin yung pera? Pera yun na pinaghirapan ng mga magulang. Ibabalik natin sa kanila. Pugi po yun, ha? Kapag itinago natin ang pera, hindi tayo patatahimikin ni Papa. Kaya gawin kagad natin to. Bilisan natin. Sandali! Ano to? Ano ba? Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Sorry mo! Grabe! Pera lahat dyan! Naririnig mo ako? Sinusundan ako ni Papa. Ituloy lang ang plano.
Alam mo kailangan ko makuha ang perang yan. Ano bang gagawin niyo? Ibibigay ko sa anak ni Francis Kim. Papa, ibabalik ko muna ang pera sa mga magulang bago ako magiganti kay Francis Kim. Gusto mo ba talaga akong suwayin hanggang sa huli, Johnny? Hindi ko kayo sinusuway. Bakit hindi ka lumaban? Palagi mo lang sinasalo. Talunin mo ako para magawa mo ng lahat ng gusto mo! Kung gusto mo ng laban, siguruhin mong mananalo ka sa kahit na anong paraan. Napaikot mo ako. Nagawa mong magsinungaling sa akin. Nawawala! Yes, sir. Buong trakante na nga eh. Kasama ang mga libro. Mga libro! Napakatanga mo! Ano akala mo? Mga libro laman ng truck! Mr. Kim! Wow! Totoo nga, Johnny! Pera nga! Totoong pera nga! Wow, mo talaga ng pera, ano? Siguro nababaliw na si Kapitan ngayon. Mas magaling sa akin mag-isip ang alaga ako. 2 trakay na yung niya. Para sigurado hindi malaman ng ama niya, susundan. Ano ginagawa mo? Wow, ang sarap! Umalis ka nga dyan! Oy, dahil naman eh. Di siya lang ito mangyari ah. Sige na! Matagal ko na itong gustong gawin eh. Dami, no? Uy, ano ba? Masaya ito ngayon ako nakahawak ng ganito karaming pera. Mula na pera! Mula na pera! Ang dahil pera! Ito po. Ano ba to? Ano kayang laman? Para makapag-aral ang mga anak ninyo. Ibinabalik ko ang perang ninakaw ni Francis Kim mula sa lahat ng university ng pinagsilbihan niya. City Hunter. Mama, nakuha niyo yung package ko? Wala pa? Umalis ba kayo ng bahay? Natanggap na ng lahat ng kasama ko eh. Grabe! Sigurado masasaya na sila ngayon. Ang ginagawa nyo? Oh? Tumayo kayo dyan! Mag-celebrate naman tayo! Mamili kayo ng lulutuin. Pumunta kayo sa supermarket. Akong bahala sa pagluluto ng pagkain. Bilhin nyo na lahat ang gusto nyo kainin. At akong bahala. Oh, sige, gusto ko magpaluto ng maraming fried chicken ngayon. Baka magkapakpaka na yan. Tayo na, bilis! Ayun, carrots. Lalagyan mo niya?
Mas malasang pagkain kapag may halong gulay. Ayoko nga hinahaluan ng gulay eh, lalo na ng carrots. Kung iiwasan mo ang gulay, manghihina ang katawan mo. Ang gulay may vitamins A, B, C, D, E, F, G. Gusto mo bang mawala lahat sa'yo yun? Sige nga, ano yung vitamin G ha? Saan nakakakuha ng vitamin G? Yung kamatis, may vitamin G to. Sigurado ako. Ay, nako. Ma'am, tikman niyo po. Okay. Bigyan niyo rin mo yung asawa niyo, ma'am. Asawa? Hindi ko siya asawa. Sorry ho, sir. Sigurado matutuwa ka sa luto ni Dindo mamaya. Talaga lang, ha? Bakit bang daming gulay nito? Naku, nahulog! Malalagay sa panganib ang buhay ko. Huwag mo ko ipagtatanggol. Ayoko mapahama ka ulit dahil gusto mo akong iligtas. Hindi ko kaya makita masaktan ka. Gusto ko nga ako ang pagtiwalaan mo na kaya ko.